And then yung salita na ating napakinggan, mga minamahal, ito po'y ating nauunawaan. Hindi katulad ng panahon na hindi pa tayo napabilang sa Church of the Living God. Kahit paulit-ulit natin na pinapakinggan ang salita ng Diyos, hindi natin naunawaan. Kahit paulit-ulit nating binabasa, mga minamahal, hindi natin naunawaan bakit wala tayong Espiritu ng Diyos. Hallelujah! Sarado yung ating mind. Subalit nung tayo'y napadako sa ministeryong ito, binuksan ng Diyos, mga minamahal, ang ating mga puso't isipan. Kaya dito naintindihan natin, kahit hindi tayo nakapag-aral ng Bible School, mga minamahal, naintindihan natin ang Word of God. Kaya ito po'y ating pinamuhay hanggang sa mga oras ito at patuloy tayong pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Amen? So yung mga tupa ng Diyos, ay nakikinig po yan ng tinig ng ating dakilang Diyos. At nakikilala ng mahal na Panginoon yung kanyang mga tupa. Amen? At sila ay nagsisunod. Amen? Kaya mapalad ka na patuloy kang sumusunod sa mahal na Panginoon. Napakarami natin, mga minamahal, nagbibilang na ng taon sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sa umpisa, napakahirap. Hindi ba? Kahit dito sa Cebu. Palipat-lipat tayo ng mga lugar. Kung saan-saan tayo, mga minamahal, wala tayong sariling binyo, sariling lupa, wala. Pero walang question. Kung saan yung gawain, nandoon tayo. Kahit mahirap, nandoon tayo, mga minamahal. Kahit mahirap yung sakayan o ilang sakay, pero hinahanap pa rin natin kung saan yung gawain ng mahal na Panginoon dahil tayo'y mga tupa ng ating dakilang Diyos. Nakikilala tayo ng Diyos at nakikilala natin ang ating sinasampalatayanan. Kinakikilala natin ang Diyos. Amen. Hindi katulad noong unang panahon, mga minamahal, luhod tayo ng luhod, panalangin mula pintuan hanggang altar, pero hindi natin alam kung sino ang Diyos na ating tatawagin. Shout, praise the Lord. Kasi marami eh. Hindi natin alam kung sino dyan. Kaya pag tumawag tayo, bigo. Walang katugunan. Walang pagbabago. Pagpasok na simbahan, paglabas, ganun pa rin yung buhay natin. May karamdaman, paglabas, nandyan pa rin yung karamdaman. May bisyo, pagpasok, paglabas, bisyoso pa rin. Walang nagbabago. Pero accept tayo na tayo'y lingkod ng Diyos. Pero hindi natin kayang patunayan, mga minamahal. Pero nung tayo napadako sa gawaing ito, dito natin napatunayan na totoo ang Diyos sa ating pinaglingkuran. Diyos sa buhay, makapangyarihang Diyos. Amen. In John chapter 14, verse 23, kindly. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 14, talata 23. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay maibig sa akin ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y ibigin ng aking Ama. At kami ipapasa kanya at siya'y gagawin naming aming tahanan. Amen. Praise Lord. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and will come unto him, and make our abode with him. So mga minamahal, kung iniibig natin ang mahal na Panginoon, tuparin natin ang kanyang mga utos. If you love me, keep my commandments. So sabi pa dito, God made us temple. Ginawa tayong templo ng Diyos, mga minamahal.
If you are a temple of God, keep yourself. Ingatan mo yung sarili mo, mga minamahal. Na huwag madumihan, huwag mamansahan, panatiling malinis sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Because you are the temple of God, temple of the living God. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Sa ministeryong ito, maraming bawal. Kasi nga, templo tayo ng Diyos. Amen po ba? Oh. Kaya yung mga sister, hindi na mag-make up, wala nang lipstick. Shout praise the Lord. Hindi na nag-eyebrow. Kasi templo ka ng Diyos eh. Oh. So, wag mong dumihan ang templo ng Diyos. Yung mga brother, hindi na naninigarilyo. Kasi templo ka ng Diyos. Templo ng Diyos, gawin mong tambutso ng parang sasakyan. No? Pasok-usukin mo yung ilong mo, so hindi ka templo. Hindi pwede yun. Templo, gawin mong tambutso. So, pag templo, hindi ka na nigarilyo, hindi ka na naglalasing. Kasi pag lasinggo ka, mawala yung mo yung batasan. Mawala imong batasan. Kahit gaano ka ka-professional na tao, pag nalasing ka, di ba, parang wala ka na sa sarili mo. Tapos sabihin mo, templo ka. Hindi ganun, mga minamahal. Ang templo ng Diyos. Ang templo ng Diyos, malinis. Amen? Bawal magpatato. Ngayon, uso pa naman yung tato ngayon. Baka may nagpatato dyan. Bawal. Pag tumitingin ka sa social media, naku, mga minamahal, pinopromote nila yung mga tato, kahit mga babae. Oh? Kung saan-saan yung tato, mga minamahal. Akala mo, galing sa munting lupa. Dati, makakita ka ng tao na may tato, yung galing sa munting lupa. Galing sa bilibid o sa mga prison, mga minamahal. Pero ngayon, kahit hindi galing sa prisuhan, may tato na. Pinapauso nila yung tato, mga minamahal. Ibawal yan sa Biblia, templo ka ng Diyos. Nilagyan mo ng tato. O bawal yun. Sa mga nakakaalam na, huwag na kayong magpatato. Except lang kung before ka na-save sa ministeryong ito, may tato ka na, maging exempted ka, mga minamahal, kasi hindi mo pa alam noong mga panahon na yon. Pero nandito ka na, nakaalam ka na, narinig mo na yung salita ng Diyos, mga minamahal, nagbabasa ka na ng Biblia, tapos ginagawa mo pa, yun ang malaking kasalanan. Alam mong mali, ginagawa mo, mga minamahal, malaking kasalanan yun. Everybody shout, praise the Lord. Huwag magpakalbo ng kilay. Amen? Ay makakita kami minsan ng mga babae, wala ng kilay. No, pinapatanggal yung kilay, tapos pinalitan ng yung tinta. So, templo ng Diyos, hindi ganun, mga minamahal. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kung mayroong natamaan, sorry kayo. Pasensya na po, mga minamahal. Pero nakasulat talaga yan sa banal na kasulatan na iwasan natin. Mga minamahal, huwag pa tayong makipag-compromise sa sanglibutang ito. Ano yung bawal? Bawal talaga yun. Kasi pag bawal, mga minamahal, sinusuway mo, so malaking kasalanan dyan, delikado ka sa mahal na Panginoon. Sa tao, makapagtago ka, pero sa mahal na Panginoon, hindi ka makapagtago. Kitang-kita ng Diyos kahit magtago ka pa sa ilalim ng lupa. Amen. Walang lingid, mga minamahal, sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. John chapter 15, verse 10 and 14, kindly.
Dito po sa aklat, Juan, Kapitulo 15, talata 10 and 14. Praise Lord. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. 14. Kayo'y aking mga kaibigan kung gawin ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. Amen. Praise Lord. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. If you keep my commandments, you shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Ye are my friends, if you do whatsoever I command you. So mga minamahal, hallelujah. So ang Diyos, manahan yung pag-ibig ng Diyos pag tumutupad tayo. Sinabi ng Diyos sa bawal, bawal. Amen. Shout, praise the Lord. So bawal yon, mga minamahal. Magsuot tayo ng walang kabanalan. Naka-sleeveless, naka-shirt pan. Bawal yon. Amen. So, pagpakalbo nga, bawal din yon, mga minamahal. Except lang kung kalbo ka talaga. Everybody shout, praise the Lord. Amen. So, maraming bawal. Kasi nga, templo tayo ng Diyos. Amen. Pasalamat nga tayo, ginawa tayong templo ng Diyos. Tahanan. Laging nananahan ang Espiritu ng Diyos sa atin. Mayroon tayong driver, mga minamahal, kumbaga. Kung sasakyan, kung wala yung driver, patakbuhin mo yan. Mabangga yan, mga minamahal. Amen. Mayroon tayong guide. Amen. Kaya, ingatan natin yung ating mga sarili. So, kung tinutupad din yung aking mga utos, sabi ng Biblia, magsipanahan kayo sa aking pag-ibig. Gaya ng pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Ye shall abide in my love. Pagkamahal ka ng Diyos, ligtas ka, siyempre. Amen. At talagang pagpalain ka na mahal na Panginoon. Amen po ba? So, wala pa tayo nakikita na mga matuwid na talagang sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon na pinabayaan ng ating dakilang Diyos. Kaya pag sumusunod ka, mga minamahal, so ang tawag sa'yo, you are a righteous. Matuwid ka. So pag matuwid ka sa harapan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, tayo talagang pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Amen. Hindi lang sa isang bagay, sa lahat ng bagay, pagpalain ka ng ating dakilang Diyos. May nakita na ba kayo na matuwid na hindi pinagpapala? Pinagpapala. Amen. Shout, praise the Lord. Tayong lahat, pinagpapala. Tingnan nyo ngayon, mga minamahal. Nagpala tayo ng sambahan na dati-rati, grabing hirap. Amen. Saan-saan tayo magre-rent, mga minamahal. Mahal pa yung mga rent. Tapos, hindi pa tayo komportable. Samantalang dito, pinagpapala tayo. Ayun tayong magandang chapel. Malakas sa palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Mayroong tayong tubig, mga minamahal. Agpapala yan ang mahal na Panginoon. Marami ng mga ilog ngayon, mga minamahal, na wala na. Nabusan na ng mga tubig dahil sa init. Doon sa bandang Liti, mga minamahal, nahirapan na ng mga tubig. Kaya maraming nagpagawa ng mga balon. Yung iba, mga minamahal, hindi pa talaga swertehin na makakuha ng tubig. Matamaan talaga yung mayroong tubig. Gumastos ng mga malaking gastos, mga minamahal. Pero tayo dito, pinagpala tayo ng tubig. Kahit yung mga kapitbahay natin, mga minamahal, hallelujah, pumupunta lang dito, umigib pa ng tubig. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Abudansya. Ganun magpala ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Sino tayo na pinili ng Diyos, mga minamahal, upang pagpalain? Dapat lamang lagi natin purihin, luwalhatiin ang mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Pasalamatan, sambahin, mga minamahal, dahil wala tayo may ganti sa kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Romans chapter 6, verse
6:10, Kenley. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 6, ang talata 16. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima ay kayo mga alipin niyaong inyong tinatalima? Maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging sa pagtalima sa pagiging matuwid. Amen. Praise Lord. Amen. Ang Diyos ay magpala sa kanyang banal na salita. Know you not that to whom ye yield yourselves servants to obey, ye servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness. So mga minamahal, kung saan ka tumalima, doon ka naging alipin. Tandaan po natin yan. Pag gumawa ka ng masama, ibig sabihin, alipin ka ng kasamaan. Pag gumawa ka ng mabuti, alipin ka ng katuwiran. Kung saan ka tumatalima, doon ka naging alipin. Kaya para manatili tayong alipin ng katuwiran ng Diyos, gawin natin ang mga bagay ng Diyos. Amen? Mga mabubuting bagay. Sabi ng Biblia, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus, na magiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos, at sa kanila na hindi nagsitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Kaya katakot-takot, mga minamahal, ang mga matanggap ng mga taong hindi tumatalima sa salita ng Diyos. Kaparusahan. Habang na tayo'y tumatalima sa Diyos, mga minamahal, hallelujah, mayroon tayong kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Amen? So, nakakatakot pag iwanan natin, mga minamahal, ang tunay na paglilingkod. So, everlasting destruction from the presence of the Lord on them that know not God. Kaya dati, ganun yung buhay natin eh. So, akala natin, ligtas tayo. So, akala natin, yun na ang buong katotohanan. Nakikipagdebate pa tayo, mga minamahal, nakikipag-away pa tayo sa mga taong nagpakunwari ding may alam ng salita ng Diyos. Pinapatulan natin, mga minamahal. Itinataas natin yung ating kung saan tayo nabilong na congregation. Pero nagkakamali pala tayo. Dito sa ministeryong ito, dito natin nakikita ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Laging lumalabas sa babibig ng mga Kristyano ay para lamang sa kaluwalhatian ng Diyos, mga minamahal. Natatakot tayong magsalita ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa mahal na Panginoon. Natatakot tayo na gumawa ng kasamaan, mga minamahal. Natatakot tayo, hallelujah, na hindi natin masunod ang kalooban ng Diyos. Kaya pinagsikapan natin na manatili, mga minamahal, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sa ministeryong ito. Dahil, mga minamahal, nakikita natin kung gaano makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Shout, praise the Lord. Grace and peace to those who obey the will of God. So, biyaya. Ngayon tayong mga biyaya at kapayapaan. Dahil tayo'y sumunod sa kalooban ng Diyos. Dati wala tayong tinatawag na kapayapaan. Sa salita lang, mapayapa, pero sa tunay na buhay, walang kapayapaan. Walang pagpapala, mga minamahal. Magulo ang tahanan. Nandyan pa yung makaramdaman na talagang halos magbigti na, mga minamahal. Yung iba natin mga kabatiran. Subalit, noong sila po'y nakarinig ng salita ng Diyos sa mga lingkod ng mahal na Panginoon, kanilang pinaunlakan, mga minamahal, dumalo sa gawain, nagpakumbaba, nagpabautismo sa pangalan ni Jesus, pinagaling ang karamdaman, nalutas ang problema, nagbabago, mga minamahal, ang kanilang mga buhay. Hallelujah, ngayon masaya na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon.
Sino hindi magpatuloy? Amen? What is shout, praise the Lord. Alala ko yung patutuon ng kapatiran natin doon sa bandang Liloan, mga minamahal. Dati mayroon siyang breast cancer, sabi niya. Problema, talaga niya, sabi niya, hindi siya makatulog. Kasi pag breast cancer, nagungulngul yun, mga minamahal, hindi ka makatulog nun. Ayun ang nangyari sa kanyang buhay, hindi siya makatulog. Hanggang sa numating ang panahon na nagkaroon ng Bible study doon sa kanyang kapitbahay. Nakikinig siya, sabi niya, grabe. Yung mga patutuo, talagang, mga minamahal, talagang naitanim niya sa kanyang puso't isipan na gaano ba kaya katotoo? Totoo ba kaya itong mga naririnig ko? Kaya nung nilapitan siya ng kapatiran, sabi ng kapatiran dito kasi, pasok ka dito, welcome ka sa Jesus Miracle Crusade. Bible study. Sabi niya, ayaw kong lumipat. Kasi natatakot siya, mga minamahal, nalilipat siya ng reliyon. Akala niya, ito po'y relihiyon lamang. Hindi niya alam, ito po'y mayroong relasyon sa mahal na Panginoon. Habang siya nakikinig, mga minamahal, talagang naitanim sa kanyang isipan na paano kaya kung pagbigyan niya, mga minamahal, yung offer ng kapatiran, pero sabi niya, ayaw ko. Pero every day, mga minamahal, ng mag-Bible study doon, talagang nakikinig siya. Sabi niya, maganda, pakinggan yung mga patutuo. Kaya nung hindi na talaga niya kaya, dahil hindi na talaga siya makatulog, mga minamahal, parang naisip niya na baka, kung magmatigas siya, baka mamatay siya, mga minamahal. So, wala nang choice. Talagang gusto na talaga niya, mga minamahal, subukan. Kaya nilapitan niya yung kabatiran natin. Sabi niya, sis, gusto kong sumama sa inyo. Sabi ng kabatiran, sige. Praise the Lord. Praise the Lord kaayo. Sama ka, magpabautismo ka. Para gagaling ka, may karamdaman ka. Sabi niya, hindi ako makatulog. Mayroon akong breast cancer. Matagal ko nang dala-dala ito. Kaya sabi ng kabatiran, madali lang yan dito, magbautismo ka. Sa pangalan ni Jesus, gagaling ka. Walang imposible sa mahal ng Panginoon. Na sumama siya, mga minamahal, nagpabautismo. Hallelujah. After water baptism, nagtaka siya, mga minamahal, wala nang ngulngol. Hallelujah. Gumaling na siya. Instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Buhay ang Diyos sa ating pinaglilingkuran. Amen. Pag sumunod, mayroon talagang matanggap na pagpapala. Nung sumunod siya, nagpabautismo, walang pag-alinlangan, mga minamahal, talagang nakamtan niya ang kagalingan. Amen? Walang pag-alinlangan. Kasi pag mayroong pag-alinlangan, hindi mo talaga makamtan yung kagalingan. Amen? At tulad natin, halos tayo lahat dito, mayroong mga patutuo tayo. Amen? Nung hindi tayo nag-alinlangan, tumanggap tayo, talagang pinagpala tayo hanggang sa mga oras ito. Nag-akala natin ng mga panahon na yun, hanggang doon na lang yung buhay natin. Pero hanggang sa mga oras ito, mga minamahal, nandito pa rin tayo, nakatayo, nagpupuri, nagluwalhati sa ating mahal na Panginoon. Dakilang pagpapala ang makamtan mo sa buhay mo, si Jesucristo, Diyos sa buhay, makapangyarihang Diyos. Amen. Purihin nating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Kaya wala tayong may ganti sa mahal na Panginoon. Magmasunurin lamang tayo hanggang sa pagbabalik ng Diyos, mga minamahal. Isang tiyak na bagay, hallelujah, makamtan natin yung dakilang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan doon sa kanyang piling. Sa mga oras ito, mga minamahal, tayo po'y sama-samang tumayo. Awitan po natin ating